Kalunos-lunos ang sinapit ng 7 taong gulang na babae sa Butuan na natagpo ang patay sa isang balon. Ginahasa pa umano ang biktima ayon sa pangungumpisan umano ng naarestong sospek. Nakatutok si Sarah Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Bata. Ang mga ang batang babae karon. Napahagulgol ang lalaking ito nang makita ang labi ng 7 taong gulang na babae sa Barangay Basag sa Butuan City. Ang walang kamuwang-muwang na bata nakuha sa loob ng balong ito. Ayon sa pulisya, inireport ng ama ng bata na nawawala ang kanyang anak noong Sabado na madaling araw. Umaga naman itong Sabado nang makita ang labi sa isang balon sa Palayan, 1 kilometro ang layo mula sa bahay ng biktima. Naaresto na ang 29 anyos na sospek na kapitbahay ng biktima. Ayon sa pulisya, ang sospek pa raw ang nagturo kung nasaan ang biktima. Pero bigla umanong nawala nang matagpuan ang t-shirt at pantalon niya malapit sa balon. Nag-confess na din siya doon sa barangay official na siya yung responsable sa krimen na iyon. Sa salaysay ng sospek sa pulisya, sinabi niyang galing umano siya sa inuman nang mapadaan sa bahay ng biktima. Dumaan aniya siya sa likurang kusina at inabutang natutulog ang bata kasama ang mga kapatid habang nasa kabilang kwarto ang kanilang ama. Pag-amin pa niya, sinuntok niya ang biktima habang nasa higaan. At nang hindi ito nakagalaw, dinala niya sa kanyang bahay at doon hinalay bago hinulog sa balon. May initial kami na kasi sinabi doon na gumagamit din daw pero hindi pa natin conclude kasi wala pa tayo result sa drug test na pinaka-conduct natin sa kanya. Isa sa ilalim din sa autopsy ang mga labi ng biktima. Kinukuhanan pa ng GMA Regional TV ng pahayag ang pamilya ng biktima. Inihahanda na ang kasong rape with homicide laban sa sospek. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sarah Hilomen Velasco, nakatutok 24 oras. Umamin sa krimen ang 2 sa 3 persons of interest sa pagkamatay ng isang Slovak sa Boracay. Hawak na sila ng pulisya. Narito ang aking pagtutok. May saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan at walang pang-ibabang saplot. Ganyan, natagpuan noong March 11 sa isang abandonadong simbahan sa Boracay ang 23 anyos na si Micaela Mikova, isang turista mula Slovakia. Ngayon, hawak ng Special Investigation Task Group ng pulisya ang 2 persons of interest at ayon sa pulisya, umamin raw sila sa kaso. Ngayon pong araw na po ito ay kinukumpleto po ng SITG, yung pong pagkukuha po ng extrajudicial confessions. Nililinaw natin po may mga parameters naman po yan upang paniwalaan natin o hindi yung kanila pong mga claim. Nung background investigation po nila, yung 2 po rito ay nakita nila po ay may previous records ng 2019 at 2024 ng paglabag po sa paggamit ng illegal na droga. Ages po nila ay nag-range po sa 25 to 30. Batay sa forensic investigation, namatay si Micaela dahil sa palo ng isang matigas na bagay sa ulo. Lumabas din na inabuso ang Slovak national. Meron din po siyang sign ng sexual abuse po. Base po sa background po ng persons of interest ay maaaring lulong sa droga. May isa pang person of interest pero wala pa raw ito sa kustodiya ng pulisya. Nakausap na rin ng SITG ang Pilipinong kaibigan ng biktima na kasama niya sa isla. Ang paalam niya lang, sir, is may pupuntahan na siya, pupunta siya sa another portion ng isla. Mamamasyal siya, something like ganun lang yung paalam niya. Ito po ay isang isolated case na patuloy po na iniimbestigahan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Tatanggap ng panibagong award si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Ngayong Women's Month naman, shinare din niyan ang kanyang women role models. Makichika kay Aubrey Carampel. Rod, akin yung ID mo. Gaya ng karamihan sa mga ilaw ng tahanan, hands-on din daw si Marian Rivera pagdating sa kanilang finances at monthly bills. Ang pagiging wais sa paghawak ng pera, natutunan daw niya sa kanyang mama at lola. May notebook talaga ako na nakadikit lahat doon na Meralco bill, Maynila, tapos may total pa yan kung magkano monthly. So may ganun talaga akong proseso. Mula noon hanggang ngayon, masinop din daw si Yan Yan sa sarili niyang kinikita.
pinagpaguran mo yan eh. Kailangan alam mo kung saan i-invest, kung paano ito mawawala sa mga kamay mo na mas maayos na pamamaraan. Siguro gumagastos na lang ako kung sa ngayon na lang, pero nagsisimula talaga ako in showbiz. Kung i-rewind mo yan, wala ka talagang makikita ni anumang luho sa akin. Dahil priority ko nun makaipon talaga. Ito raw ang gusto niyang ituro sa mga anak na sina Zia at Sixto. At dahil Women's Month ngayong March, ni-reveal naman ni Marian kung sino-sino ang kanyang women role models. Nanay ko, lola ko, mami ni Dong, tita ni Dong, si Zia. Alam mo, lahat sila na nasa paligid ko ay nagbibigay ng inspirasyon talaga sa akin. Patuloy din daw siyang nai-inspire ng mga babaeng karakter na ginagampanan niya tulad ni Teacher Emmy sa Balota. Nakatakda na namang tumanggap si Marian ng Best Actress Award mula sa 10th Southeast Asian Achievement Award para sa kanyang pagganap sa 2024 Cinemalaya film. Na-overwhelm ako kasi parang akala ko last year natapos na. Pero habang itong taon na pumapasok ay meron pang dumadagdag na mga recognition kay Balota. Mensahe naman niya sa lahat ng kababaihan. Manatili kayong matatag, manatili kayong maganda, manatili kayong, alam niyo, mahalin yung sarili niyo at wag niyong pababayaan. Kasi, alam mo, at the end of the day, kailangan mahal muna natin ang buo yung sarili natin bago tayo magmahal ng iba. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. 2 oras nakausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang itinalaga niyang abogadong si British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman. So what do we expect from here on, sir? A strong defense. Sir, are you confident that you will be able to bring back home former President Duterte? I certainly hope so. Do you have any petitions to file prior to the confirmation of charges hearing on September 23? There will be petitions, obviously. Once again, it's not for me to comment on the defense strategy at this moment in time. What was like any message that the first message that the president gave to you? That he's in good spirits and looking forward to conducting his defense. How often are you able to visit the former president? I'm available to visit the former president as long as I'm here, and as long as I'm allowed to do so. I have promised him that I will come every day that I'm in The Hague. Inireklamo ng inciting to sedition ang isang pulis na nag-vlog tungkol sa kanyang hinaing sa PNP habang naka-uniforme. Eksklusibong nakausap po ng GMA Integrated News ang pulis na nagsabing na-trigger siya sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nasa mataas kayong posisyon, di nyo alam yung nararamdaman ng isang mababang tao lang. Galit si Patrolman Francis Steve Fontillas sa video na ipinost niya sa social media. Habang naka-uniforme ng pulis, nagsalita siya tungkol sa prinsipyo at pag-apak sa dignidad. Ayon sa PNP, politically charged daw ang mga sinabi ni Fontillas sa kanyang mga post na tugon daw sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinampahan si Fontillas ng reklamong inciting to sedition, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act sa Quezon City Prosecutor's Office. There are certain limitation and extent po na paggamit po ng social media, especially during official time at resources po, at even yung paggamit po ng uniforme habang nagbablog. Sa aking eksklusibong panayam kay Fontillas, sinabi niyang nagpatong-patong daw ang hinanakit niya sa PNP na pinalala pa sa pag-aresto kay Duterte. Na-trigger din ako dyan. Kasi bilang pulis, hindi ako kasang-ayon sa ginawa nila. Never ako nag-udyok or nag-invite ng mga kasamaan ko na mag-aklas sa bayan kasi wala naman akong purpose na mag-aklas sa bayan. Ang purpose ng vlog ko lang is to express my principles and hinaing sa organization. Sabi ni Fontillas, handa siyang harapin ang lahat ng reklamong isasampa laban sa kanya. Inirekomenda na raw ng QCPD sa Regional Director ng NCRPO na isailalim sa restrictive custody ang nasabing pulis. Idiniin ni PNP Chief Romel Marbil, hindi nila papayagang mabawasan ang pagtitiwala ng publiko sa PNP at ang sinumang police officer na magpapahina sa integridad, serbisyo at profesionalismo ng PNP ay tatapatan ng buong puwersa ng batas. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. May plot twist na aabangan ng mga manonood sa Lolong Bayani ng Bayan.
Mismong si Shaira Diaz na gumaganap bilang si Elsie, naiyak daw nang mabasa ang mga susunod na kabanata sa serye. Makichika kay Aubrey Carampel. Ako ang totoong Pete. Sobrang intense ng eksena ni Ruru Madrid at Jean Garcia sa kanilang muling paghaharap bilang si Lolong at ang bagong laya sa kulungan na si Donna Banson. Excuse me? Sino ba sa ating dalawa ang may best friend na buwaya? Makahayop tong animal ka! Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo! Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo! Siniraan nyo ng asawa mo ang buhay namin! Nagkita na rin muli si Donna at si Karina, played by Rochelle Pangilinan. My God! Ikaw na naman. Kasalukuyang bihag pa rin si Lolong at Karina ng grupo ni Julio ng mga Atubaw Hunters. Pero si Lolong, kailangang gumawa ng paraan para muling mabawi ang ugdaw dahil sa babala ni Karina. Kapag hindi na isauli ang ugdaw, lahat ng pinagaling ng ugdaw mamamatay. Ayon kay Shaira Diaz na gumaganap as Elsie, ang kasintahan ni Lolong na pinagaling ng ugdaw, naiyak daw siya nang mabasa ang script sa mga susunod na episodes ng Lolong Bayani ng Bayan. Umiiyak ako sa banyo. Sabi ko, Baba, nag-workshop ako. May na-workshop yung sarili. Hindi kasi nagbabasa ako ng script. Nagulat ako sa plot twist ng Lolong. So, dapat abangan nila yan. Pero syempre, abangan muna nila kung makakatakas ba si Lolong, kung paano niya syempre, masusugpo yung kasamaan. At si Elsie, makakaalala ba hanggang kailan ba siya, yung memorya niya wala pa din, diba? Bukod sa pagtitaping ng action-adventure series, abala rin si Shaira at ang fiancé niyang si E.A. Guzman sa pagpaplano ng kanilang wedding sa August. Pati na sa first business venture nila as a couple. Parang itinadhana talaga itong business na to para sa amin, di ba? Parang tamang panahon, no? Na parang hindi namin masyadong na-feel yung pressure na pagsabayin yung business, imagine, and yung wedding plans. Very hands-on daw sila sa kanilang business at minsan, sila pa raw mismo ang nagbabantay. Almost complete na rin daw ang kanilang wedding preps, kaya excited na raw silang magpalitan ng I-do's. So, ngayon, chill-chill na lang kami. Pero syempre, excited kasi si Shaira din talaga. Hindi na siya makapaghintay na pakasalan ako. Totoo naman yan. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. And that's my chika this Tuesday night. Sa ngalan ni Miss Ia Arellano, ako po si Lexi Gonzalez. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thank you, Lexi. Salamat sa iyo, Lexi. Thanks, Lexi. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.